ninyo. Ang electorate na sinasabi ninyo, hindi man entire Philippines yung nagboto kay Digong kasi mayor man lang siya. Di ba? So hindi siya hindi siya masasabing total rejection na sa ating Pangulong Bongbong, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong kasi majority ng alyansa panalo. Di ba? Majority sa mga kandidato ng alyansa, pinakamarami pa rin yung mga alyansa candidates. 5. Kasi inalis ko na si Camille Villar. Kung kasama pa si Camille, 6. Kaya lang wag na natin isama. So 5, di ba? Tapos pumasok yung mga dilawan, si Bam Aquino, tapos si Kiko Pangilinan na nagiging friendly na rin. Hindi na masyadong nagiging anti-Marcos. Kaya nga yung boto niya mga kababayan biglang tumalon. Hindi niya inaasahan. Ang expectation ni Bam Aquino, mga 9 to 12 lang siya. Kasi napakalayo yung ratings niya. Sabi mga kababayan dito sa balita, overwhelming votes for Duterte shows total rejection of ICC arrest, sabi po ng kanyang abogado na si Kaufman. Di niya Mr. Maravillas ang masasabi mo niyan. Ang problema po, kahit pag ginusto ng mga taga Davao na bumalik at maging mayor nila, kasi overwhelming nga yung boto, itong si dating Pangulong Digong, ang magdidesisyon yan, yung mga judges ng ICC. Wala mang impluensya po yung boto. Yan ang problema. Yan ang problema nila ni Attorney Kaufman. Hindi man niya po magagamit ang argumento na sabihin niya doon, niya, Your Honor, former President Digong has garnered an overwhelming vote from his constituents in Davao. And so we see this as a total rejection of his arrest by the Filipino people, especially Davaoeños. Hindi man niya yun na mga kababayan magagamit na argumento. Nasabihin niya, dahil panalo si Digong sa Davao, kailangan nang i-release ang dating Pangulo at pauwiin para maglingkod bilang mayor. Tama po. Pero kung yan ang paniwala ni Attorney Kaufman, mga kababayan, nire-respeto natin. Kaya lang, hindi man niya ito magagamit. Alam niya yan kasi abogado siya. Hindi man niya yun magagamit na argumento sa kaso ni Digong. Di ba pa? Kailangan ma-defend niya yung crimes against humanity para maabsuelto si Digong. Pag hindi po, yung argumento niya sa ICC na walang jurisdiction, malabo yon, sabi ng mga international experts. But anyway, ibigay ko sa inyo itong kwento mula sa ABS-CBN at pag-usapan natin. Ito yung nagnayayabang pa si Digong sa Hong Kong. Diba? Pero alam natin kung bakit nagsalita ng ganito si Attorney Kaufman. Parte ito ng mga propaganda po nila laban sa ating administrasyon. Ayan sabi dyan, the overwhelming votes that former President Rodrigo Duterte garnered in the 2025 midterm election shows the public's total rejection of the government's move to attempt to stamp out his legacy, sabi ng kanyang abogado. Unang-una po, Attorney Kaufman, Davao is not the Philippines. Davao is just one city in the southern Philippines. And the sentiments of the Davaoeños, nabubulol tayo. The sentiments of the Davaoeños do not reflect the sentiments of 110 million Filipinos all over the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, plus Filipinos all throughout the world. Hindi man po yon nagre-reflect ng sentimiento ng buong Pilipinas. And in fact, yung kanyang mga kandidato nga na in-endorse yung Duterte, 3 man lang po yung nanalo. Si Marcoleta, si Bungo, pagkatapos po si Bato. Kumbaga si Amy Marcos, tapos si Camille Villar, idagdag pa natin sa kanila. Late na nilang inadapt yun. Dati man silang may mga followers na. Nabawasan pa nga po ng followers si Camille Villar pagkatapos si Amy Marcos.
Sa mga naunang survey, si Amy Marcos nagta-top 6. Pati si Villar, mga kababayan, top 8. Kaya lang namamangka na sa dalawang ilog, nasa alyansa siya pero naglalaro, ayon, nabawasan pa ng suporta. At si Amy Marcos napunta sa dulo. Buti na lang, nakakabit pa sa dulo. Nakapang 12. Di ba? So, ang ibig sabihin, hindi man po overwhelming yung impluensya. Kasi kung overwhelming, sana po nanalo lahat yung kanilang mga kandidato. Yung Duterte nila po, 3 lang yung pasok. Yung best friend niya na si Kibuloy, talo. 3 million lang yung boto. 3 million plus. Anong ibig sabihin nun? Hindi totoo na overwhelming ang support ng mga Filipino. Sa Davao, okay. Given siya kasi baluarte. That is normal. Pero napakaliit na fraction siya ng populasyon ng bansang Pilipinas para masabi mong overwhelming or total rejection ng mga Filipino. Misrepresentation ang sinasabi ninyo. Walang base. Baseless, Your Honor. Just like your petition na walang jurisdiction yung ICC at yung dating Pangulo kinidnap ng gobyerno. Baseless. At malamang sa malamang, hindi kayo papaboran ng ICC judges. So sabi po ni Atty. Nicholas Kaufman, the electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government's vain attempt to stamp out his legacy. Anong electorate na sinasabi ninyo? Ang electorate na sinasabi ninyo, hindi man entire Philippines yung nagboto kay Digong kasi mayor man lang siya. Di ba? So hindi siya hindi siya masasabing total rejection na sa ating Pangulong Bongbong, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong kasi majority ng alyansa panalo. Di ba? Majority sa mga kandidato ng alyansa, pinakamarami pa rin yung mga alyansa candidates. 5. Kasi inalis ko na si Camille Villar. Kung kasama pa si Camille, 6. Kaya lang wag na natin isama. So 5, di ba? Tapos pumasok yung mga dilawan, si Bam Aquino, tapos si Kiko Pangilinan na nagiging friendly na rin. Hindi na masyadong nagiging anti-Marcos. Kaya nga yung boto niya, mga kababayan, biglang tumalon. Hindi niya inaasahan. Ang expectation ni Bam Aquino, mga 9 to 12 lang siya. Kasi napakalayo yung ratings niya. Biglang tumalon sa biglang tumalon sa number 2. Imagine that. Kasi sinuport siya ng mga Marcos supporters. Ipasok na natin si pati ako, binoto ko si Bam Aquino kasi Kiko para sigurado yung mahusay na impeachment trial sa Senado. Di ba? Kaya nag-react doon sa balita ng ABS-CBN yung mga netizens. Hindi kumbinsido sa naging statement po ni Atty. Nicholas Kaufman na rejection ng ating administrasyon. Rejected na mga Filipino. Maliit na portion lang po yung mga taga Davao. Yan sabi ni Johnny, Davao is not the entire Philippines. Sabi ni Gilbert Gamora, wrong, Davao City is just a portion of the Philippines. Sabi ni Jiao Bao, Davao is not the Philippines. His win does not represent the sensible Filipinos. ICC is a game changer. Thank you, Mr. President. Only a Marcos could bring down a Duterte. Brilliant move. Torre was really the man of the hour. Tama nga kami. Happy ka sa popcorn. Sabi ni Flores Carolina, blind fanaticism is the problem of the Philippines. The very same people who worship Kibuloy are the same people who are worshiping the Dutertes. Mindanao and Visayas are two big vote-rich provinces as compared to Luzon, where voters are lesser and is a mixture of different people from different provinces. That's the reason why the Dutertes have the edge to stay in power and will win over any opponent in the election process. The people there are fanatics and idolizes their leaders, blinded by their beliefs, even if all the evidences of corruption and abuses are on their faces.
seeing the lords become so rich and powerful, and them as followers remain poor and deprived means nothing to them. To sacrifice their idols and to serve them as well as their ultimate happiness. Mga panatikuan niya, hindi na nag-iisip. You see, hindi kumbinsido po kay Atty. Kaufman yung mga mamamayang Filipino. Tama yung punto nila, tama yung sinasabi nila. Bakit sinasabi niyang rejection of the Filipino people? Mga taga Davao lang naman yung bumoto kay Digong kasi for mayor siya, hindi man for senator or president. At yung mga senador niya, 3 lang naman yung nanalo. Diba? False claim, mga kababayan. Hindi na gusto ng mga tao po. Joe Francisco Maningas, the overwhelming vote buying. Sabi ni Anthony Laking, in Davao City only. Sabi ni Joey Isguera, it's not the public, it's just the people of Davao City. Sabi ni Kitsis Plana, local lang naman sa kanila. Sabi ng isa dito, hindi na siya makakauwi dito, sorry. Sabi ni Rosana Cotton, Davao lang naman yun. Sabi ni Maria Cecilia Garay, Davao is not the entire Philippines. Weak analysis. Pati si Judith Iljira, Davao is not the Philippines, Kaufman. So, naging fake news peddler na rin po si Atty. Nicholas Kaufman. Nawaan po. Talaga pag dumikit ka sa kanila, nawaan ang mindset. Mindset ng fake news peddler. Propagandista. Kahit malayo sa katotohanan, gustong isaksak sa ating baga yung mga kasinungalingan nila. Di ba po? O ito na yung malamang magiging komposisyon ng Senate Impeachment Court laban kay Sara Duterte. O, tingnan na lang natin kung paano sila boboto, itong mga bagong senador at yung mga lumang senador. Sabi nga natin, pag hindi nila kinonvict at kitang-kita yung ebidensya, sila yung convicted sa 2028 election mula sa ating mga mamamayang Filipino. Tama pa? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automatch po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.